Pinakita pa niya sa amin yung baril. Ito yung ginamit. Pero ano naman po yung Angels of Death? Hindi ko po, invento po nila yan. Mr. Kibuloy, boses niyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. So pero boses niyo ba yon yung nagbabanta kay Pane o kay Stephanie? It appears na parang boses ko. Kanya. Hanggang sa dumating po yung time na pinatay talaga siya. So, At si Kibuloy ba talaga ang nag-uutos na pumatay? Baka mga tao lang niya, hindi niya alam? hindi Siya ba naman po talaga? namin, kung ako, hindi naman namin gagawin yun kung hindi inuutos mula sa taas. Ito ang bahagi sa sinagawang Senate hearing, mga kapatid, kung maalala ninyo. Ang mga akusasyon laban sa tagapagtatag ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy, nakapanindig balhigbo talaga. Pero todo tanggi dito si Pastor Apollo Kibuloy at may hamon pa siya na dalhin niyo sa korte kung totoo man ang akusasyon ninyo. Ano po ba yung 2nd Signal Battalion? Para ba yung private army? Actually po, Madam Chair, ang 2nd Signal Battalion is a legit po na galing sa Philippine Army. Noon po, nag-start yung ni Kibuloy po, yung private army po. Nung panahon pa po ng Task Force Davao, kasi yung unang batch ng Task Force Davao, yung hindi pa ako nakasali doon, meron po mga workers na kasama ko, yung pili lang. Sila yung mga unang batch talaga. Okay. Task Force Davao is local lang po ng Davao. Yes. Noong 2015 po, mag-jump out po tayo. 2015, na-endorse po yung paaro dito sa Kingdom. Because paaro is gamit na gamit po kasi national na po siya. Ano po yung paaro? Philippine Army Affiliated Reserve Unit. Okay, paaro. Paaro Okay. po. Under po ng 11 RCDG, at saka po yung sa ARESCOM po na yung nag-train po is 1105 Community Defense Center ng 11 RCDG. So yung paaro nasa ilalim ng 11 RCDG po. RCDG. Ano po yung RCDG? Reserve, RCDG is Reserve Command po. Ng Philippine Army. Opo. At yung paaro nasa ilalim ng 11th RCDG at ng Ang nag-train po is yung sa 1105 Community Defense Center po. nag-train. Opo, yung under po ng 1105th Opo. Community Defense Group? Group po. Group. Community Defense Group. Okay. Defense Center po. Defense Center. Okay. Bali po yung second Signal Battalion po is po yan, binubuo po yan ng buong Kingdom members o workers po. Wala pong nakasali dyan ng mga tagalabas. Hindi po kagaya ng ibang mga reserve unit po ng paaro sa ibang lugar po, sa ibang tawag nito, sa ibang parte ng regional po na yung exclusive po talaga yung 2nd Signal Battalion under po ng SMNI. Okay. Under ng SMNI, yung Opo. media company. Opo, media company Pero yung media company ng SMNI, merong sa ilalim niya nitong 2nd Signal Battalion. Ito po yung certificate ko po, sinerex ko po. Okay. Basahin ko po yung Yes, talaga. please. And then pakisubmit ng kopya sa aming COMSEC. So ito po yung namin, yung sa September 7, 2015 to November 21 na training po namin. Okay. Po is Philippine Army Affiliated Reserve Unit, PAARO, then Military Orientation Training of the 2nd Metro Davao Signal Battalion, Sunshine Media Network International. Ito po So, yung ito pala ay 2nd Metro Davao Signal Opo, Battalion. Signal Battalion. Yung buong pangalan niya. Opo. Okay. Diyan ba sa 2nd Metro Davao Signal Battalion kinukuha yung tinatawag na Angels of Death? Actually po, meron po tayong diyan po niya kinukuha. Yung ibig kong sabihin, yung Angel of Death po kasi, yung mga nagpumapatay po, yung mga labi na sa mga kasamahan ko, na mga worker na napatay na po. Bali, kung saan po yun, for example, ako po, pag nakitaan ako ng loyalty, yung talagang gusto kong pakita yung faithfulness ko sa ministry, sa anak ng Diyos, maaari kong gawin yun. So yung pagkaalam nyo sa Angels of Death ay pumapatay sila, pumapatay pati ng workers para magpakita ng loyalty kay Kibuloy. Yung Angel of Death is nabuo po yun, yung sa mga against sa kanya. Kahit sa pastoral po, narinig niyo po sa kanyang yung na po ni Lulia, na papatayin yung mga pamilya niya, pag lumabas, pag marami silang alam.
Tapos lumabas sila, hindi na sila maaaring makalabas sa ministry, sa poder niya. At saka maraming alam po, yung nakakaalam ko po sa, lalo sa pastoral, inner circle, yung mga ganun po. Tsaka mayroon din pong member ng, yung sa Angel of Death, yung kasama ko rin po, yung si Simon Tagnipes. Si Simon Tagnipes po kasi, siya yung pumatay kay Jarog. Kay? Jarog po. Jaruk. Opo, Jarog. Sino po si Jaruk? Duming Jarog, dato po yan ng Kausayan. Kahusayan? Sityo Kausayan ng... Sityo Kahusayan. Opo, yung sa sakop atayan ng Manuel Gianga sa Davao City. Sa Davao City, Sityo Kahusayan. Nakasama ko po yan, open secret na po yan sa security department sa amin na siya yung talagang tumira kay Jarog. Ang security department, ito rin po yung 2nd Metro Davao Signal Battalion. Opo, under po ng security department yan ng Kingdom. Kasi more or less 21 department yung nasa loob ng Kingdom. May logistics, and transportation. Opo, logistics kina Mr. Resita o atiging kayo naman sa security, Sa security department. Okay. Ganun po, yung namin, set up po dyan sa loob. Okay. At nung nasa loob po kayo nitong 2nd Metro Davao Signal Battalion o yung security department, meron ba kayong nasaksihan na inabuso o meron ba kayong nasaksihan na sinaktan? Paano yung ginagawa sa kanila? At bakit sa mga balita, bakit usually sinasaktan yung mga miyembro? Maging ako po, hindi po ako exempted sa punishment. Kasi bari nilang sabihin sa akin na sa Bisaya pa, pabadlong yung matigas yung ulo. Tao rin naman po tayo nagkakamali. Lalo na yung sabihin, bawal mag-cellphone, bawal manood ng sine, bawal maglaro ng computer games. Because I was there, 15 years old pa po ako, since 1999. I started yung nag-socialicit ako, nagtitinda ako ng puto, kakanin. Tsaka po, yung mga palo po na, yung mga punishment po na sinasabi lalo na po sila ni Ate Gingging, yung naranasan yung fasting, nauso po yan dati. 99, I was there in Tamayong. Kaya po, totoo po yung sinabi niya, na bawal po talaga silang kausapin, bawal pong tulungan, bigyan ng pagkain kasi madadamay ka. Tsaka yung hindi naman po sila makakain talaga kasi yung mesol, separate. Nasa taas yung sila, yung mesol nasa baba. Makikita sila kung kakain. Tama yung sinabi nila, in order for them na ma-survive yung physical nila, yun ba talaga pag pag naliligo ka, yun ang testimony din ng mga nakaranas din ng fasting na nakausap namin after nun. Sa akin naman po, yung Paluan po, 2013, massive po yun, na pinasuot po kami ng SS, yung orange, yung serpent seed po ang alam yung sa preso? Serpent seed? Opo. Naka-orange kami nun. Tanggap naman po namin yung time na yun kasi akala namin, siya yung anak ng Diyos, yung talagang tanggapin mo yung punishment mo. Alam niyo po yung parang ang turing sa amin na yung trapo, mas may karapatan pa yung trapo kaysa sa amin. Hindi kami, kahit bata, bawal kami kausapin, bawal kami magingay. Yung na isang beses na, tumawa kami, pinapalo kami ulit. Tawa lang po kasi mabigat kaya yung mag-ano ka ng bato. From gising kami ng 4 a.m., preparation para devotional 5 a.m., tuloy-tuloy na yan, work job, kain, tanghalian, kain lang, 1 oras lang yung pahinga. Hanggang alas 10 ng gabi yung namin, trabaho, puro Mas overtime. matagal pa sa pagkakaroling kina atiging na 14 hours. Kayo, 4 a.m. hanggang 10 p.m. Opo, hindi pa po kasali yung devotional. 18 hours, may devotional pa. Bago matulog po, yung mga 11 na po kami makatulog, 11 or 12, ganyan. Ay, wow. Okay, so 16 hours, pwedeng umabot ang isang araw. Opo. Okay, yung mga pagpatay nung 2nd Metro Davao Signal Battalion o yung security department, si Kibuloy ba ang nag-order ng pagpatay sa mga dating KOJC members? Opo, kasi yung kay Simon po kasi, nasabi nila sa amin yan. Si Simon Nakausap ko si Simon. Lopez. Opo. Way back, hindi ko naalala yung mga taon na yun. Pero sabi niya na, kasi may galit daw kasi si pastor doon sa yung Jaruk, kasi yung lupa niya doon ayaw ibenta. Jaruk. Opo. Si Jaruk at si Simon Tagnipes ay parehong tao or Hindi po, iba. magkaiba sila? Opo. So bakit, kung galit si Kibuloy kay Jaruk, bakit papapatayin si Simon Tagnipes? Si Simon po kasi, nung matapos niyang patayin si Jaruk, siya ang kasi pumatay kay pumatay Jaruk. talaga. Matapos niyang barilin si Jaruk, nagkasama ko siya sa KOGC compound sa Katitipan na kung saan security din siya. Parang normal lang, parang walang nangyari. Hanggang sa lumabas siya, yung paglabas niya po, hindi pa siya nagkaroon ng threat kasi nanahimik lang siya nung time na yun. Pero di namin alam bakit few years, ilang taon na, bakit nag-live siya ng Facebook against na sa ngayon kay
Kibuloy po. Nagdala na siyang Bible, yung against sa doktrina. Sabi ng ano niya, yung mga kanyang pamilya niya, pinuntahan siya doon, nilapitan upang pabalikin. Ngayon, ayaw niya kasi, sabi niya, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Kumbaga, nakasala siya ng ano, nakakuha siya ng buhay, nakautang siya ng buhay ng tao, kailangan din niya, parang natanggap na niya. Yung pagpatay niya kay Jaro. Oo, tanggap na niya na may mangyayari din sa kanya. Kaya nga, ano talaga siya, sabi pa ng, kasi magkakilala kami ni Simon sabi pa nga yung ano niya, yung mga kaibigan niya, yung parinti niya talaga, yung kadugo niya, kamag-anak niya, sabi nga niya na kung saan magdadala na siya ng Bible, gano'n na po yung ano niya. Kasi parang nagsisisi po siya sa nangyari, nagawa sa kanya. Hanggang sa dumating po yung time na pinatay talaga siya. At si Kibuloy ba talaga ang nag-uutos na pumatay? Baka mga tao lang niya, di niya alam? Hindi Siya ba naman po talaga? namin, kung ako, hindi naman namin gagawin yun kung hindi inuutos mula sa taas. Sino ba kami? Magagalit lang kami sa isang worker, sa isang tao na against sa ministry, na lumabas, galit lang. Pero pag inutos na niya na gawin namin yan, gagawin po talaga namin yun. Okay. Kamusta naman yung pagtrato ni Kibuloy sa mga miyembro? Halimbawa, pag may sakit, pag may pangangailangan ng miyembro, kumusta ba? Pag may sakit po, yun lang po yung ano doon. Kasi kami, ordinary worker, dati yun, naranasan ko po nung nagkasakit ako ng pneumonia, basal pneumonia. Binibigyan lang po kami ng pamasahe, 100 piso. Tapos pa-check up sa SBMC, sa public hospital, SBMC. Tapos, Southern Philippines opo, Medical Center. hindi naman sa inaano natin, minamaliit yung SBMC. Maganda naman yung servisyo doon. Pero sa kala na nag-solicit ka, nakapagbigay ka ng income, 10 to 15 million every, ano ba yung sinabi kanina? yung buong pinag-anuhan namin, Oh. yung araw-araw naka-income kami pag mayroong month of blessings, yung KOH na sinasabi, nakakontribute ka ng pera, tapos nagkasakit ka, i-ano ka lang, i-check up ka sa SPMC, tapos niyan, ano ka pa sa lingap. Yung programa po ni doon po sa Davao yung lingap. Pipila ka doon ng ilang oras. At saka hindi po sinasabi, yung ano po, Madam Chair, yung hindi pinapakilala na kingdom kami. Galing kami kay Kibuloy kasi mapapahiya daw si pastor kasi mayaman daw. Yung reaksyon ng tagalingap, malaman nila, Kibuloy mayaman yan. Bakit kayo nanghihingi ng Yun na nga. sa kayuda? Ganun po yung Tama rin. So, kasi nakaka-generate kayo ng malalaking pera, Opo. pero hindi, kumbaga, katumbas Nung yung medical care na medical care, nakukuha nyo kapag kayo naman ang nagkasakit. Kung may ibang pangangailangan bukod sa health, ganun din ba yung nangyayari lang? Yung halimbawa po, yung katulugan nga namin, alam po nila General Torre po yun, yung napasal kay Maranta, nakapasok sila doon, yung tulugan namin ng mga babae doon, parang dito, malaki na tapos, parang mga sardinas dyan. Tabi-tabi, lahat. Walang maayos na tulugan. Kaya kabaliktaran po lahat nakikita natin sa TV, yung propaganda. Saka yung yung binibigay sa amin supply, sabon. Ayan. Yun po, yung honorarium, swerte nila, mabigyan ka. 500 minsan weekly o 200. Depende sa tagal mo na sa loob. At sa kabila ng milyones na kinukota sa inyo buwan-buwan. So, pati yung mga higaan, ilang paligo lang kumpara sa kailangang higaan ni Ate Gingging nung may, bare, tapos may pako. Ito, very bare din sa karanasan ninyo. Ngayon, Sir Edward, pagkatapos nung mag-share kayo ng testimonya nyo sa Senado, sa pamamagitan ng video noon, inamin mo na lumapit ka kay Crescente Canada. Yes, kayo po. So, maaari mo bang ikwento, Sir Edward, yung encounter na iyon? Opo, ganito po yan. Di ba po, yung last December, Opo. nag-ano po tayo ni attorney, yung kami, yung office. about sa yung coming na, hearing. Opo. Gaya po sinabi ni Yulia, kahit nila po ni Gingging, lahat kami dito, loyal at committed po kami lahat. Naniniwala kami na anak siya ng Diyos, glorified body. Kahit na lumabas ka, dahil parang doon ka na lumaki, yung mundo mo doon na umikot. Doon na umikot yung mundo mo. Tapos, pag niya na naraman mo na, para sa isip mo, na siya na talagang daan at totohanan, kahit nasa labas ka, magkaroon ka ng takot, baka mamatay ka, tapos siya yung harapin mo. Yung ganun po yung nararamdaman namin. Kaya, nung time na yun, uso yung pinalabas na glorified na raw si Pastor. Yung time na yun, hindi na siya nagpapakita gaano. So, lumapit ako ngayon kay Ending Canada po, Crescente, sa Barangay Hall.
Kasi baka sakali ako na totoo nga si Pastor, ano ko talaga, naka-decide talaga ako na lumapit. January 16 or 17, kung di ako nagkakamali. Itong Na- taon. Kumbaga, pagtatraidor po yung gagawin ko, yung ganun. Kasi isusuka ko yung mga contact ng staff ninyo. Gagawin ko talaga yun. Kasi parang na-feel ko na totoo talaga to si Pastor. Parang, Lord, patawad po kung kagalang ako nakakontak ako sa kanila, nila Arlene. Ganun po na-feel ko kasi I've been there for 20 years. Tapos yung, Wow. yung faith mo, yung, alam mo na lumaki ka sa isang relihiyosong pamilya, yung ganun po. Tapos, paglapit ko po nung time na yun, buti na lang, may sinabi si Inting, bago ko na ibigay, buti na lang, hindi ko na ibigay yung number. Hindi kasi siya nag-ask nung una. Unang ginawa niya, nag-usap kami, fellowship, ang ganda ng fellowship. Ito, ganyan talaga yung sa kingdom, buhay ni Pastor, ganyan. Bigla lang kalagitnaan, na iba yung usapan namin. Ba't naman kasi kayo pumupunta dyan? Ba't naman kasi kayo nag-testimony dyan? Hindi mo alam. Baka may riding ang tandem na paglabas mo. Ganon. Tandem. Riding in tandem. Yung pong sabi niya sa akin, baka may riding in tandem. Ano pang sinabi niya sa iyo? Tapos tungkol silang sa bayon riding in daw, tandem? yung silang bayon po, yung military po na ano namin, yung naka-DS po kay Ibuloy, sabi niya, silang bayon, bago lang may pinatay. Anong pangalan nun? Lambayon po apelido, Lambayon. parang Dino ata yung pagkakaalam ko. Nilo Lambayon. Dino. Dino Opo. naman. So anong nung sinabi ni Mr. Canada yan, Enteng Canada, na isang riding in tandem lang yan, tama ba na tinanong niya sino yung kausap mo sa mga staff ko? At nung binanggit niya yung riding in tandem, kaugnay ng mga staff ko, ano yung pagkaintindi mo sa tanong na yon at sa sinabing iyon? Ang pagkakaintindi ko po, na maaari kaming ipapatay kung papatuloy namin itong ginagawa namin. Kasi pagbanggit niya na silang bayon, doon po ako na medyo na, kasi silang bayon po kasi, kasama ko yan sa Julo, na nangharas doon sa yung mga native doon, yung mga nakatira sa Julo. Ang mga lumad. Lumad po. Aha. Pumunta nga, yung ebidensya, marami tayong ebidensya. Aha. Yung si LG Lindaan, yung sa James Angels, pumunta doon. Yung si dating chief ng Tibungko at Tugbok, si Alcala ba yun na pumunta din sa amin, interview. Ay, Ako yung kaharap. Aha. Yun po yung mga kasi silang bayon po kasi, alias pa nga siya noon, alias Rico, tapos naka-wig siya. Alias Rico. Oo, nung ginamit niya doon sa Julo. Aha. And kanina nung Sir Edward, nung binabanggit nyo si Montagnies at Jaruk, may binanggit din kayong usapin ng lupa. Ito rin ba ay kaugnay ng mga hinaras na mga lumad? Or Opo, kasali na yun, sa Julo. Kung ano na naman yun. Jolong. Julo. Sitio Julo. Sitio Jolong. Opo. Okay. So yung encounter nyo, yung pag-uusap nyo kay Mr. Canada, ay may ganong parang banta na ang dating sa inyo, pwede kayong ipapatay dahil binanggit yung riding in tandem. Pati nung tinanong niya sa inyo, yung staff ko, binanggit din yung riding in tandem. Ano yun, pati staff ko, binabantaan nila? Hindi po, hindi naman talaga direct na ba? Kayo? Pero parang ano lang ba, yung pag ka dyan, piniksian lang, na bayrang riding in tandem. Kaya natakot din po ako nung sa mga kasamahan ko na staff, kasi konsensya ko rin naman, kung ibinigay ko yung numbers, yan, nirason ko na lang na, naiwan yung ko, sa nandoon sa isang cellphone ko yung mga contact, kasi nagmamadali akong pumunta dito, parang makausap ka. Kaya, alam niyo po ba, pinag-isipan ko yun bago pumunta doon. Nagdalangin talaga ko, Lord, kung kalooban mo na totoo si Pastor, magaganap talaga ito, mangyayari talaga na babaliktad talaga ako. Buti na lang, naka-mention siya nung time na yun. Parang yun na yung ko eh. Alam mo yung masaya ka, nag-usap kayo, fellowship, tapos biglang gumagano, kumambyo. Yung saya mo, nabaliktad, na parang to Iba na to Mayroon namang inutusan ng si Simon. Kaya lahat ng napatay po nila, na mga kasamahan ko, sila Simon Tagnipes, sila Nanay Elsa Bolivar, si Raymond Pasyol, naaalala ko po doon sa yung na-recall ko ba sa isip ko, bida to yung kawawa yung mga kasamahan ko. Si Elsa Bolivar na binanggit din ni Ate Gingging kanina, yung senior citizen. Opo. And then binanggit nyo ngayon si Raymond Faciol, na binanggit mo rin dati sa video interview nyo. Marami ba to? Yung mga pinapapatay, no? Actually, mayroon pa po mga iba dyan na hindi ko po minention, baka na po yung magsabi. Opo. Mga ilan po sa pagkaalam nyo? Kaalam ko po, mayroon pa nga yung pastor, under investigation po, yung isang pastor na, pa po yung si
Dishera, yung apelido Dishera, worker din po yun dati. Member o worker yun siya. Kung hindi mo kasi maano, kahit sabihin mo na, ano po, Madam Chair, bakit mga member o mga worker, parehong ikinamatay, pwede namang magkasakit yung isa, nabunggo ng tricycle yung isa, pwede naman yung, bakit puro baril? So, panay baril ang, Oo, pagbaril panay- ang kinamatay. Panay puro pagbaril yung yung kinamatay ng mga coincidence talaga. Tapos kung mag-imbestiga kayo doon sa mayroong pulgay, mga ganun po, Okay. So, may mga fall guys pa. na nahuli. Tapos hindi naman pala yung yung totoo, kumbaga hindi alam ng pamilya na may nahuli na pala sa sa mga suspect, yung ganun po na sinikreto ng police station. Alright. Dagan salamat, Edward. Paki-stay on para sa rest ng hearing natin. Pero unang tanong po, ilan ang miyembro ng KOJC? Salamat po, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makarap ko ang lahat ng mga nandirito at narinig ko ang kanilang mga testimonya. At magpasimula po tayo kay Miss Valdehuesa. Pastor Kibuloy, Mr. Kibuloy, Madam yung Chair. tanong ko muna, ilan ang miyembro ng KOJC? More or less po sa tingnan ko po muna ang exact na Kahit in estimate po. more or less po, including mga partners, yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro, pero covenant partner na sila, mga more or less 7 million. So kasama, so miyembro plus covenant partners, mga 7 million Oo. sa inyong pagkabilang. Okay, sa mga follow-up question ko po, dun sa mga testimonya ng mga victim survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At Wala ginamit pong- nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse Wala sila? pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakarap namin ngayon. And actually, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya inappeal nila sa Department of Justice. Yun naman pong mga testimonya ni na Ms. Valdehuesa at ni Julia, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang iyon? Tinatanggi ko po, wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga aligasyons. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members, because we are under the law of the Republic. Tulad po kay Masayon, yung kanyang sinabi, Pastor, i-interrupt ko Oo. muna kayo doon dahil Oo. tinatanong ko muna yung mga Yes. testimonya ni na Ms. Valdehuesa at ni Sorry Julia. po, sorry po. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at Wala. para tustusan ang inyong wala lifestyle? po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. Pero O walang polisiya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Okay. Eh yung mga adults po, Ganun din po. pinalimos nyo ba sila or pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon Hindi po. at lifestyle Wala pong ng KOJC? polisiyang ganon ang kingdom na magpalimos. Wala mang polisiya pero pinalimos nyo ba sila, Hindi yung po. mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Hindi Halimbawa yung parusang dry fast. Hindi rin po polisiya ng kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayong nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. Practice. So, pinaabuso nyo ba, pinatotorture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapa-dry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At tulad ng sinabi ko, yung fasting ay voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ipinipilit.
Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun, nung modus na yon? Because this is under the investigation already, I invoke my right to remain silent on this issue. Alright. Quickly lang po kay Ate Gingging, yung dry fast po ba, voluntary ba ito? No, for sure. No. Alright. Salamat It po. was an instruction. Instruction. So, hindi siya voluntaryo, instruction or utos siya. Alright. Salamat po. Mr. Kibuloy, boses niyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. So pero boses niyo ba yon, yung nagbabanta kay Pane o kay Stephanie? It appears na parang boses ko, pero Alright. hindi ko po ma-authenticate kasi ngayong panahon na to malakas ang AI. At Kaya- sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung relationship o relasyon niyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinukup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay 2 years old pa lamang? With this issue po kay Pane, I invoke my right din to remain silent. Alright. So, pero sa pagkaalam po namin, inalagaan nyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o Pane Ibarra. Tama po ba? I invoke my right to remain silent po sa issue na yan. Okay. Kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinupkup nyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya, na parang naging tatay kayo niya. Pero sa audio file, bakit parang asawa? Asawa nyo kung ituring itong si Stephanie o Pane. I invoke my right to remain silent on that Alright. issue rin po. Ngayon po, kino-confirm nyo po ba na meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal? At ano po iyang tinatawag na angels of death? Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Okay. So, sinasabi nyo kasinungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Opo. Pero ano naman po yung angels of death? Hindi ko po, invento po nila yan. Invento lamang. Ano ang, kanina po kasi sinabi po ni Sir Edward na yung, ano ba ito? Yung, saan na ba yung, teka ha? Kay Edward. Yung 2nd Metro Davao Signal Battalion ay may kaugnayan sa Task Force Davao. So, ano ang ugnayan kung mayroon ng Angels of Death dun sa DDS o Duterte Death Squad naman? Wala po akong personal knowledge niyan, so I invoke my right to remain silent on that issue also. Alright. Tapos, pwede nyo bang ibahagi sa amin, mula sa perspektiba nyo, yung detalye ng law enforcement kung papaano nakuha nila ang kustodiya sa inyo? Pakiulit po. Mula sa inyong pananaw at karanasan, paano po nakustodiya kayo sa kamay ng gobyerno, ng ating law enforcement With agencies? that issue po, I also invoke my right to remain silent. Alright. Sige. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan.
sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo itong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodillo et Iglesia.